Noong December 2022 sa ilalim ho ng isang executive order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinagpatuloy yung suspension no ng isabong operation. Pero kamakailan, may mga ilang nagsasabi na bakit hindi na lang natin muling gawin na legal o etong isabong dahil merong mga illegal na online sabong. Oo. Chairman, may pag-uusap na ho ba between PAGCOR at ilang sa ating mga nagsusulong na gawing legal Oo. itong isabong? May mga talks na ho ba na ganyan as of now? Joe at CJ, salamat sa inyong katanungan. Mhm. Gusto ko pong liwanagin hindi lamang sa inyo, Mhm. kay Jim dito at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa, wala pong utos pa ang Mhm. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ibalik muli ang isabong. Yan. Dahilan sa merong executive order hanggang ito ay hindi na papalitan. Mhm. Yung executive order na yan, iisa po ang maliwanag. Ang PAGCOR po sa pamumuno ng inyong lingkod ay susunod po doon sa executive order na nagsasabing suspendido po ang operasyon ng isabong. Mhm. At may nagtatanong, kailan ba? Meron bang mabubuksan pa? Mm-mm. Kasi maraming spekulasyon eh. Yes po. Oo. Joe, TJ, dahilan sa ang sabi nila, baka isang magandang pagkakataon na to para palitan yung mawawalang kita sa 2025 ng PAGCOR Mhm. dahilan sa pagsasara ng mga POGOs o yung IGLs, di ba? Sabi nila, bakit hindi natin muling umpisahan ng isabong? Ang akin pong kasagutan doon, una, hindi po nagbabago ang isipan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na suspendido po ang isabong. Ngayon, malaking hamon po sa akin yon, gayon din naman sa pangkasalukuyang board, na kami naman ay makapaghanap ng alternative revenues para yung mawawalang revenue or kita mula doon sa mga mawawala ng IGL or POGO ay kung sakali man ay matakban namin. Mhm. Yun po ang talagang pinag-aaralan na yun namin kung ano ang maaaring gawin para hindi man matakban ng 100%, Mhm. at least man lang makalapit tayo ng 99% doon sa Mhm. nawalang revenue na yun. Positibo naman, dahil sa, siguro alam nyo rin, kamakailan lamang ay nagbukas ang isang integrated resort sa Quezon City. No, hindi ko nababanggitin yung pangalan nun. Pero yun by January, inaasahan ko malaki rin ang magiging kontribusyon nito Mhm. sa kita ng PAGCOR. O pangalawa, yung electronic gaming sector ay talagang tulad ng pinaliwanag ko sa inyo kanina, kung ating mahihikayat ang mga unregistered o yung mga illegal na sumuko na at mag-apply na, nakikita kong malaki din naman yon. At pangatlo ay meron pa namang iba't ibang mga nag-a-apply din sa PAGCOR ng lisensya para makapagtayo ng land-based operation. So, pag sama-samahin mo yon, ako'y naniniwala na baka yung nawalang kita na nagmumula sa ating mga isasarang IGL POGO, baka mahigitan pa natin yon kung talagang itong mga ginagawa nating efforts ay maging maayos din.